At tayo po'y dadako na po sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y dadalhin po ng ating beloved preacher, Perfect Iyas. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, our beloved co-preacher, Brother Dean Castro. Nalangin po tayo mga kapatid. O magpala naming Ama, Diyos yung makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan na Jesus, narito po kami, taos puso ng pasalamat, taos puso ng pagkumbaba. Sa pangunat na langin ng mahal na Pastor, Wildy Almeida, patawarin mo, Diyos, ang bawat isa sa amin. Gawin po kami karapat dapat sa iyong banal na salita, sa ganang akin wala akong magagawa. Samahan po kami sa iyong kapangyarihan. Mahal ng Panginoon, ikaw po magpala sa lahat ng mga live webcast viewers. Amin sinasaway lahat ng mga uri ng mga hadlang ng kaaway, mga pag-alinlangan. Cast out by the blood of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin natin nagilang Diyos. Una tigit sa lahat, kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagdadakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Dubling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeida, in-time prophet of God, sa mga pag-alala, sa mga ginintuang aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, our beloved Mama Dear, sa lahat ng mga beloved children, sa buong sambahayan, the Almeida whole family, sa ating mga kamanggagawa, beloved co-workers, co-preachers, beloved ordained preachers, beloved musician, baguhan, datihan, mga visitors, lahat ng mga live webcast viewers, Luzon, Visayas at Mindanao. Abot tayo sa ibang bansa. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Lalo tigit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Say, praise the Lord. Purihin natin nagilang Diyos, mga kapatid. Itoon po natin ang ating mga sarili sa pakikinig sa salita ng Diyos. Bagamat itong abang lingkod, yung abang lingkod, hindi man karapat-dapat, mga kapatid. Sa pagdala ng mensahe, sa kahabagan ng Diyos, tayo po'y humingi ng tulong at habag ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Bigyan tayo ng Diyos ng karunungan, sapat na kaalaman at katalinuhan sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Palagpagan po natin ang mahal na Panginoon. Atin pong buksan ang ating mga Biblia dito po sa libro ng Proverbio, Kapitulo 28, versikulo 1. Kaili po. From the book of Proverbs, chapter 28, verse 1. The wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. Amen. Mga kawikahan, kabanatang 28, ang talatay 1. Ang masama ay tumatakas na walang taong humahabol, ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Amen. Palagpakan po natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, mayroon punto dito na pagtuunan natin ng pansin. Ang kaibahan ng masama at matuwid sa paningin ng Diyos. Ito po ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang masama ay tumakas na walang taong
humahabol. Bagamat ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Say praise the Lord. Mayroong kasabihan, mga minamahal, na ang taong masama, siya'y natatakot sa mga bagay na hindi dapat katatakutan. Subalit, ang isang matuwid ay naging matapang, matatag, matibay, walang takot kahit sa mga bagay na dapat katatakutan. Say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo ba kung bakit? Dahil kasama at kakampi natin ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, kung kakampi natin ang Diyos, sino ba ang lumalaban sa atin? Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So nararamdaman natin, nakasama natin ang Diyos at dito tayo tumatag sa ating pananampalataya, tumitibay sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, na para tayong lumalaki dahil sinasamahan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan kailanman sa mga pagsubot darating sa buhay natin, kaliwat kanan, bilang tao, parang wala ng pag-asa. Pero alam natin, kasama natin ang Diyos. Kakampi natin ang Diyos. Wala tayong dapat katatakutan. Amen? Gaano man kalaki ang problema, pagsubok dumating sa buhay sa bawat isa, mas malaki pa at makapangyarihan ang Diyos na nasa atin, kasama sa bawat araw, minuto, segundo sa buhay natin, mga kapatid. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, Roma, Kapitulo 8, versikulo 31, ito po ang ating mabasa. From the book of Romans, chapter 8, verse 31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Amen. Roma, Kabanatang 8, ang talatay 31. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay nito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen. Say, praise the Lord. Sa sitwasyon natin ngayon, mga kapatid, nga malaki ang kaibahan sa dati. Na para bang ito na ang tinatawag na katapusan at huling araw sa sanglibutan. Maraming mga pangyayari na hindi natin maintindihan. Maraming mga pangyayari na hindi natin nalalaman. Mga minamahal. Mga pagsubok na halos hindi natin kaya kung tayo lang. Sa napakabigat, napakalaki, napakadami. Pero ang sabi ng Biblia, pagkakampi natin ang Diyos, sinong laban sa atin? Sinong katatakutan natin kung kasama natin ang Diyos? Amen? Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Maraming takot sa kahirapan, pero alam naman natin na kaya ng Diyos na tayo ay provide ng Diyos sa lahat nating mga pangangailangan. Sa mga sakuna, alam natin na kaya niya tayong proteksyonan. Itong pandemic,
kailanman hindi natin naalala na pinabayaan tayo ng Diyos. Wala tayong trabaho. Mahirap ang hanap buhay. Pero on time ang mahal na Panginoon, tinutugon at pinupunuan ang ating mga pangangailangan. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Totoo ang Biblia. Amen? Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi tayo matakot nitong pandemic. Amen? Maraming mga pagsubok na ating nalagpasan sa pandemic na ito dahil kasama natin ang Diyos, lalabanan natin. Huwag kang matakot, huwag kang manghina, huwag kang manglulupaypay, huwag kang aatras, bagkus tayo ay susulong. Amen? Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Amen? Yun ang mga tunay, mga anak ng Diyos, tunay, mananampalataya ng Diyos, tunay na mga lingkod ng Diyos. Matapang. Walang kinatatakutan kahit sa mga bagay na dapat katatakutan. Amen? Palagpagan po natin ang mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Ang mata ng Diyos ay palaging nakatitig sa atin. So, ibig sabihin, nakikita ng Diyos ang ating mga ginagawa. Amen. Nakamonitor ang Diyos sa atin. Araw at gabi. Walang segundo ni minuto. Hindi nakapikit ang mata ng Diyos sa pagtitig sa kanyang mga anak. Amen. At ayaw ng Diyos na tayo po'y mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo po'y mahirapan. Amen. Pag tayo'y madapa, hindi maiksi ang kamay ng Panginoon. Ibabangon niya tayo. Alalayan niya tayo. Palakasin ng Diyos ang ating pananampalataya. Palaging kumikilos ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. So walang rason na tayo po'y manghihina. Tayo po'y tumalikod sa napakadami at napakasarap pakinggang mga patutuo. Amen. Na para bang first love pa natin ang mahal na Panginoon. Pagpakinggan mo yung mga patutuo, talagang mangilabot ang ating mga balahibo. Sa mga bagay na hindi ka panipaniwala, ang mga gawa ng Diyos na hindi kayang gawin ng tao, dito lang nangyayari ang mga himala, mga kababalaghan, mga dakilang tanda na pinapakita ng Diyos na nagpapatunay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoong buhay at makapangyarihang Diyos. Walang katulad. Amen? Say, praise the Lord. Walang sino mang mang-aapi sa atin dahil kasama natin ang Diyos. Basahin natin ang Biblia, 1 Peter chapter 3, verse 12 up to 13. 1 Peter chapter 3 verses 12 and 13. For the eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good? Amen. Unang Pedro, Kabanatang 3, antara 12 hanggang 13. Sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit, ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga sisigawa ng masama. At sino sa inyo ay aapi kung kayo'y magmarasakit sa mabuti? Amen. Say, praise the Lord. Kaya gano'n na lamang
ang tapang ng mga tao ng Diyos. Ang tapang ng mga alagad ng Diyos. Ang tapang ng mga anak ng Diyos. Dahil mayroong Diyos na ating sinasandigan. Amen? Nakatitig sa atin ang kanyang pakinig. Nakasintro sa ating mga daing. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sino sa inyo? Sino ang sa inyo ay aapi kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? So, ibig sabihin, pag tayo pa'y magsusumikap gumawa ng kabutihan sa harap ng Diyos, magbigay lugod sa harap ng Diyos, gawin ang mga bagay na kaaya-aya sa paningin ng Diyos, ang sabi ng Biblia, walang sino mang may karapatang aapi sa atin. Andyan ang mahal na Panginoon, dumidipinsa sa atin, mga kapatid. Tulungan niya tayo, hindi niya hayaan na tayo po'y mapahamak, tayo po'y maging mahirap. Dahil ang Diyos, mahabaging Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakasaya maglingkod sa mahal na Panginoon. Wala nang mas higit pa na masayang tao sa mundo ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang kayamanan, mga bagay sa sanglibutan, hindi ito ang makapagbigay kumplito sa buhay ng tao. Kahit ang kinin pa natin ang buong sanglibutan, kung wala sa atin ang ating mahal na Panginoon, marami at malaking kulang sa buhay natin. Subalit, kahit ganito lang tayo, sa paningin ng tao, tayo ang pinakababa, pero sa harap ng Diyos, tayo ang pinakataas. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Andyan ang kamay ng Panginoon. Maraming testimony sa mga kapatiran na sila'y inuusig, sila'y kinukutya. Lahat ng mga pagsubok ay naranasan na nila. Bilang tao, hindi na nila kaya. Pero sila'y nananatili hanggang sa kasalukuyan. Hanggang ngayon, sila'y nagpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang mga tao, mga kapatid, na may balak magawa ng masama sa kanilang buhay, silang napahamak. Dahil ang Diyos kasama natin. Kakampi natin ang mahal na Panginoon. So wala tayong dapat katatakutan dahil kasama natin palagi ang ating dakilang Diyos. Kahit saan man tayo pumaroon, andyan ang kamay ng Diyos. Hallelujah! Ang mata ng Panginoon ay palaging nakasintro at ang kanyang pakinig nakasintro sa ating mga dalangin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Makailang bisis man tayo mabuwal, makapitong bisis man tayo madapa, tayo'y babangon muli. Dahil ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Amen! Sabi ng banal na kasulatan dito sa Proverbs chapter 24 verse 16. From the book of Proverbs, chapter 24, verse 16. For a just man falleth 7 times, and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Amen. Mga Kawikaan, Kabanatang 24, ang talata 16. Sapagkat ang matuwid ay nabubuhal na makapito at bumabangon uli, ngunit ang masama ay nabubuhal sa kasakunaan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Say, praise the Lord. Yun ang malaking pagkakaiba sa matuwid at masama.
Ang matuwid ay mabuwal sa makapito. Siya'y babangon ulit. Dahil ang kalakasan ng Diyos ay nasa atin. Ngunit ang masama, pag siya'y mabuwal, mga minamahal, walang hanggang pagkabuwal. Hindi na siya babangon ulit. Subalit tayo, susubukin man sa kahit anong klaseng pagsubok. Madapa man tayo, hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Ibabangon niya tayo, alalayan niya tayo, mga kapatid. Palakasin tayo ng ating mahal na Panginoon. I-revive tayo ng Diyos. Ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Mga himalang gawa, mga kababalaghan, mga dakilang tanda. Ipakita ng Diyos sa atin para mabuhay, sumisigla ang ating pananampalataya. Ayaw ng Diyos na tayo lumayo sa Kanya. Ayaw ng Diyos na tayo tumalikod sa Kanya. Ayaw ng Diyos na tayo'y umatras sa ating paglilingkod. Gusto ng Diyos hanggang sa wakas tayo'y magpatuloy para angkinin natin ang Kanyang pangako. Buhay na walang hanggan. Sa langit ang sinasaad ng Diyos. Doon wala ng kahirapan. Wala ng karamdaman. Bagkus, puro kasiyahan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi po ng banal na kasulatan, Salmo 34, versikulo 15. Ito po ang ating mabasa. From the book of Psalms, chapter 34, verses 15 to 17. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Amen. Mga awit, Kabanatang 34, ang talata 15 hanggang 17. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila, nagsisigawa ng kasamaan, upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsidaing at gininig ng Panginoon, at niligtas sila sa lahat nilang mga kabagbagan. Amen. Palagpakan po natin ang salita ng Diyos. Nakaranas na ba kayo, mga kapatid, na mayroon kayong problema na wala kayong nilalapitan ng tao? Wala kayong sinasabihan. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Tulad ng testimony kanina, ang kanyang sapatos, 6 months, wala nang lapa-lapa. Mahiya man siyang ipaalam sa kanyang mga kasama dahil alam natin ang Diyos ay kaya niyang i-provide ang ating mga pangangailangan. Isang himala. Kung isipin natin, mga kapatid, walang bagay na hindi makikita ng Diyos. Lahat ng bagay ay nakikita ng Diyos. Kahit sa hindi pa nabanggit sa ating mga labi, alam ng Diyos lahat, mga kapatid. Kung ano man ang nilalaman ng puso natin, alam ng Diyos at nakikita ng Diyos yan. Amen. Mayroon tayong mga pagsubok na ayaw nating isabi, ipaalam sa iba. Pero alam ng Diyos yan, mga minamahal. Nakikita ng Diyos yan, mga minamahal. Say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Hindi man natin siya makikita. Hindi man natin siya mahahawakan. Pero tayo ay nakikita ng Diyos. Tayo ay hinahawakan ng Diyos. Ini-embrace tayo ng mahal na Panginoon. Sa tuwing tayo may kalungkutan,
Inire-revive tayo ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal at matamis na presensya. Habang tayo'y magpupuri sa mahal na Panginoon, hallelujah, tumulo ang luha natin mga kapatid. I-revive tayo ng ating dakilang Diyos. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Mayroon akong sariwang testimony. Galing kami ng Bohol para mag-asikaso sa lupa doon. Nagpaalam kami kay Ate Pasit, kay Kuya Nilo. Puntahan namin ang lupa natin doon para linisin. Baka kung sakali mayroon mang gustong bumili, hindi na sila mahihirapan. Sinama ko yung kapatid natin galing sa Buanga, yung ginamit din ng ating mahal na Panginoon para mapalabas ang titulo sa lupa na to dito sa San Fernando. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sa hindi pa nakakaalam, itong lupa na ating tinitirikan ng simbahan, mayroon at itong titulo. Amen? Hindi na tayo mapaalis. So ibig sabihin, wala nang problema dahil ang Diyos kasama natin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Habang andun kami sa Bohol, mga minamahal, habang inaasikaso namin sa daming pinapasukang opisina, maraming papers na kinakailangan, isang papel na paaprubahan, maraming requirements. Napakahirap pala pag mag-asikaso ng titulo ng lupa para tayong dumaan ng butas ng karayom. Di basta-basta mga kapatid. Mahiya man kaming lumapit doon sa church dahil mahirap lang doon. Manghingi kami ng budget. Yung pira namin sa bulsa, yun ang tinitipid namin para makaraos lang. Nanghiram kami ng sasakyan. Yang hiya na kami mga kapatid. Sinauli namin sa kapatiran, baka gamitin nila. Yung sa kapatid ko naman, sinubukan kong manghiram sa kahabagan ng Diyos. Nagpahiram naman. Nung nagdaan ang mga araw, medyo pagipit ng pagipit, mga minamahal, may naisip ako. Nung unang panahon, may nagsabi sa bilabid ko, habang kami dumadaan sa ibang parte ng lugar na yon, mayroon daw silang lupa na ibininta sa ibang tao. Hindi namin naisip dahil ibininta na sa ibang tao. Wala kaming inaasikaso, wala kaming nirekomendang papel para i-search kung totoo ba o hindi. Nung nagdaan ang mga araw, mga minamahal, naisip ko, baka makatulong ito sa ating project. Tinawagan ko si attorney, sabi ko, attorney, naalala mo ba yung lupa doon? Sabi niya, mayroong nagbinta daw ng ibang tao. Sabi ko, ganon? Sabi ni attorney, sige, puntahan niyo ng assessor at kunin niyo yung history. Kung ano ng status. Mga minamahal, ito'y patotoo ito. Kamangha-mangha. Dahil sa pag-umpisa pa naming pag-asikaso para kaming dumaan sa butas ng karayom. Hindi basta-basta. So ibig sabihin, mga kapatid, napakahirap. Kung sabihin nating ilagay ang ating pangalan sa titulo or deklarasyon ng lupa. Ngayon, inutusan ko si Brother Romy. Brother Romy, ikaw nang bababa. Back up lang ako dito. Habang siya'y bumaba, nagpupuri ako sa sasakyan. Talagang umiiyak ako mga kapatid. Wala akong maitulong, hindi ako marunong. Siya lang ang bumaba. Tiningnan niya doon, mayroong lot number.
Bigla siyang bumalik. Sabi niya, "Praise the Lord!" Nagtaka ako bakit nag-praise the Lord si Brad. Hindi ko alam kung mayroon. Sabi niya, "Kuya, na-surpresa talaga ako." Bakit? Basta na-surpresa talaga ako. Pinatingin niya sa akin ang papel. Pagtingin ko sa papel, nakalagay doon, declared owner, Flor de Lisa Iyas, married to Perpetuo Iyas. Talagang hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Nalagay ang ngalan namin na wala kaming pinoprosesong papel. Mga kapatid, 1/4 hektaryang lupa. Sabi ko, mahal na Panginoon, yung narinig kong mga patutuo, nung inutusan ni mahal na pastor ang 12 prayer warrior doon sa Cagayan de Oro para mag-prepare ng kanilang matutuluyan. Ang sabi ng in charge doon, mayroon ng mga kagrupo ninyo, pumunta rito para mag-prepare ng room para tuluyan ng pastor ninyo. Nagulat ang mga prayer warrior. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, hindi ko makapaniwala. Sabi ko, mamaya na lang ako magpatotoo kung sigurado na. Tiningnan ko ang history. Nakalagay doon mga kapatid, nagbabayad kami ng buhis na hindi man kami nagbabayad. Ilang taon binabayaran ng buhis. Nakalagay doon, declared owner, Maria Flor de Lisa Iyas, married to Perpetuo Iyas. Talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa mga kapatiran narinig natin, mga kuryente nila binabayaran na hindi nila alam kung sinong nagbabayad. Mga tubig nila binabayaran na hindi nila alam kung sinong nagbabayad. Ngayon, mga kapatid, talagang ang Diyos nating pinaglilingkuran, buhay. Ang lupa na yon, iba yung lupa sa church na inaasikaso namin 6,000 square meter. Yon ang sorpresa. Nung pagtingin ni Brother Romy, talagang napasigaw siya. Praise the Lord. Pagtingin niya sa papel, nandoon man ang pangalan namin, hindi namin alam kung bakit, sinong naglagay doon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So hindi lugi ang paglilingkod sa Diyos. Talagang hindi magpabaya ang mahal na Panginoon. Yung mga daing natin, ibulong natin sa hangin, narinig pala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Walang kalugihan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Magpatuloy tayo hanggang sa wakas. Ang kinin natin ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Huwag kang aatras. Huwag kang hihinto. Bagkus tayo po'y magpatuloy sa ating paglilingkod. Buhay si Kristo. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah! Habang tayo'y magbubulay-bulay, mga kapatid, itong mga patutuo para sa ikatitibay sa ating pananampalataya. Ang mga patutuo na ating napakinggan sa mga kapatiran, ito po ang kapamaraanan ng Diyos para tumitibay ang ating pananampalataya. Ang mga kamangha-manghang gawa na ipinakita ng Diyos, ito po ang kapamaraanan ng Diyos para tumitibay ang ating pananampalataya. Hallelujah! Awitan natin ang Diyos habang umawit ang atong mga beloved choir. At
dami mo problema, para ba susuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos kay kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Paghawakan natin ang ating pananampalataya. Huwag kang mapapago. Hallelujah! Buhay ang Diyos! Gamitin ka pa ng Diyos, mahal kanyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapa. How great thou art to God! Huwag mawawala ng pag-asa, darating ang umaga. Kasama mo siya. Ibabag ka muli, kung ikaw ay nagkamali. Itatayo ka niya sa tuwing Praise the Lord! Hallelujah! Great thou art! tayo na iyong narating. Napakabuti mo, mahal na Panginoon! Babalik ka muli. Napakabuti mo, nakilang Diyos! Kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapaso. Jesus! Hallelujah! Ayaw maghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal niya mo. Huwag kang bibigyan, Yes, Jesus! Hallelujah! ayaw How great thou art to God! Huwag kang mapapano, lalayo maghihina. Praise the Lord! Huwag mawawala ng pag-asa, darating ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapano, lalayo maghihina. Gagamitin ka lubos. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating ang Praise the Lord! Hallelujah! kasama mo siya. Praise the Lord! How great thou art to God! Pasalamatan natin ang Diyos. O pagpala namin, Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo. Napakadakila mo. Napakalaki ang iyong pag-ibig. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Na palagi mo kaming sinasamahan. Hindi mo kami pinabayaan. Andyan ka palagi, O Diyos. Maraming salamat. Buhay ka. Totoo ka. Makapangyarihan ka. Hallelujah. Hallelujah. God. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti mo. Praise the Lord. Glory to God. Batid, tayo po'y manalangin sa mahal na Panginoon. May pagsubok man tayo, huwag kang magpagawala ng pag-asa.
Kung ikaw may nanghihina, kaya kang palakasin ng Diyos. Madapa man tayo, ibabangon tayo ng Diyos. Buhay ang Diyos natin. Hallelujah! 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 O magpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat. Nandito po kami sa punat dalangin ng Malang Pastor sa lahat ng mga kapatiran. Pagpalain mo ang bawat isa. Punuan mo Diyos ang mga pangangailangan. I-revive mo Diyos ang pananampalataya. Panghawakan mo po kaming lahat, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. At aming sinasaway lahat uri ng mga gawa ng kaaway, mga panghihina, mga pag-alinlangan, lahat ng mga karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway mula pa hanggang ulo, lahat ng mga virus, cast out with the blood of Jesus. Hallelujah! Cast out in Jesus' name. Amen and amen. See, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Tayo po'y tumayo mga kapatid. Purihin natin ang mahal ng Panginoon. Tayo po'y sumigaw at tumalon 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Lahat magsabi, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Amen. Praise God. Purihin natin nagilang Diyos. God bless po sa lahat. At bigay po natin pagkakataon sa mga announcement. Beloved ko, Preacher Brother Alex. Praise the Lord. God bless you po sa ating Preacher Brother Pitias. Praise the Lord. At amin mahal, tayo po ituloy-tuloy na po amin mahal ang ating mga announcement ating makita sa TV screen. Ang ating practice for tomorrow, no, Saturday, November 27, 2021, Youth Choir. No, maminata action ko sa atong beloved Youth Choir, alas 9, sa buntag, mahumantag alas 12 sa Udto. Sa ating beloved Pioneers Choir, alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. No, mayroon po tayong palala sa ating mga beloved choir members, kundi tayo makapractice 2 times, may mahal. Before mag-anniversary, hindi po tayo magkakanta, no? Yun po ang ating condition, may mahal. No, sa ating beloved Youth Choir, Pioneers Choir, kundi tayo makapractice 2 beses. Before mag-anniversary, may mahal, di po tayo pwede magkakanta, no? Unya, Sunday service po, magsugod tag alas 10 sa buntag, mamantag alas 3 sa hapon. At dalong Merkules, magsugod tag alas 4 sa hapon, hantod sa alas 8 sa gabi. Unya, adlaw ng Biyernes, magsugod tag alas 6 sa gabi, hantod sa alas 11 sa gabi. O gadalay ko ng Diyos ang ating Jesus Miracle Hour po, may mahal, every night. Except Friday po, may mahal, alas 8 sa gabi, mamantag alas 9 sa gabi. So, dalay ko na tumbuhin ang Diyos. Ating landline po, may mahal, ating lang lista po sa ating mga papel at sa mga notebook po, may mahal, para di na ito makalimtan maigsoon ko. Praise the Lord. O God, dito maglangan, may mahal, sa ating temporary na paghiwalay po, ating closing prayer po. Brother Larry Delbo, praise the Lord, sa ating temporary paghiwalay. Tayo po'y tumayo. At about isa sa ating minual, manalangin po tayo upang tayo po'y pag-ingatan ng ating mabait na Diyos. Minual, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you na beloved preacher, Brother Alex Asoy. Mga minamahal na, tayo po itong mga manalangin po ito siya ang temporary paghiwalay. Dakila magpala po ni mga Diyos, makapangyay sa lahat. Sa pangalan ng pinakamalapang Jesus, maraming salamat po, malapang sa gabi ito. Sa laking pribiliyo niya kay mga simba sa Espiritu Totohanan. Maraming salamat sa paglangis mo, maging sa pagsimula malapay noon, sa mga pag-imisi, sa mga kalawit ng mga awit ng kalangit, sa joyful song, sa ulam song, mga Panginoon, sa mga patutuon ng kapatiran mo, paano po sila pinagbalak mula po sila naglingkod sa misteryo ito malapay noon. Salamat malapay noon, pinasalamatan po ng malapay noon. Ang pagpaliwanag sa putandog sa mga kapatiran,
tapat nga napagbigay siya lang handog, ito'y ginagamit yung banal na gawain, mala Panginoon. Salamat, mala Panginoon. Salamat din po sa mga choir, mala Panginoon. Iyong matamis mo siya patuloy binabuhos mo kagitaan, purihin ka, mala Panginoon. Magpakailayan-kailan pa man. Lalong higit mo pisalamatan, iyong mga banal na salita na dala po sa aming mahal mga aral sa gabing ito, na isibig pagkain sa mga kaluluwa at magbigay sa aming kalakasan paglingkod namin siya, mala Panginoon. Salamat, mala Panginoon. At na kami po'y dumadalangin mo sa dalangin pa ng ginagalang mga pastor. Wildy Estrada, mala Panginoon, panghawakan mo kami hanggang siyang babalik, mala Panginoon. Sa iyong pagbalik, mala Panginoon, kami nadat na mo gumagawa sa iyong banalang kalooban, mala Panginoon. At sa amin temporary yung paghiwalay mong bawas simin, ngunting dakilang pisensya, sumasami, samahan mo kami, nga makarating kami malalati sa kanyang-kanyang tahanan, mala Panginoon, haleluya. At sa araw ng linggo, ibalik mo ang bawat sa amin, upang ang isambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang imsamot na lang sa matamis at makapangyarihan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po sa ating brother Larry Del Po. Kumusta? Hi, bilang manak sa tungbuing nga Diyos. We love you the Lord, but now Jesus loves you more. May buntag ka na tutanan. Magpalihan sa relasyon sa tubangan, magpa-counsel. Sa presensya po tayo, minmahal. Praise the Lord.